Umaaray na ang maraming motorista sa nakaambang oil price hike bukas. Posible raw kasi itong pumalo ng ₱5 kada litro. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Cheryl, inaasahan ang ₱5 na taas presyo sa bawat litro ng produktong diesel at samantalang ₱3 naman sa bawat litro ng gasolina ang ipatutupad bukas. Dahil dyan, nagkilos protesta ang iba't ibang grupo sa pangunguna ng piston dito sa kahabaan ng Commonwealth sa Quezon City. Ang kanilang panawagan, mabilis ang tugon ng pamahalaan sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Una dyan, ang pagsuspinde ng VAT at excise tax sa langis at ang pagbabasura sa oil deregulation law. Mayroon din umanong nakaimbak na gasolina ang mga kumpanya. Kaya ang isa sa tinitignan ng grupo, ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay pananamantala sa nangyayaring digmaan sa kanlurang Asya. Wala naman daw kasi Enero ay patuloy ng pagtaas ng produkto ng krudo at gasolina. May mga nakausap din tayong mga driver ng pampublikong sasakyan. Pinakapangamba nila na mabawasan ang kanilang kita sa araw-araw dahil mapupunta lang ang mga ito sa paggagasolina. Samantala, kinakasa ng DOTR ang guidelines of fuel subsidy para sa ating mga kapatid na tsuper na aabot sa 2.5 billion pesos. Cheryl, nagpatawag na ng meeting ang Department of Energy o DOE para hilingin ang kanilang tinatawag na staggered increase o ang paunti-unting pagtaas ng produktong petrolyo. No? Kasunod dyan ay tinitignan na rin ng Land Transportation Office at ng LTFRB ang panawagan ng ilang mga grupo na itaas ang minimum fare. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Kaugnay pa rin na nakaambang big-time oil price hike dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East region. Makakausap natin si Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali po sa lahat. Ma'am, una na pong nanawagan ang DOE sa mga kumpanya ng langis, na i-stagger o dahan-dahang ipatupad ang mga taas presyo. May tugon na ho ba sila dito? Yes, tama ka, Ma'am Cheryl. As part ng moral suasion, pinakikiusapan namin ang oil companies na gawing staggered yung implementation. In fact, kasapuyang may meeting ngayon ang Department of Energy sa iba't ibang oil companies para pagbigyan sana yung ating hiling na maging staggered implementation ng one-time, big-time na increase. So tuloy na ho ba talaga hanggang ₱5 yung oil price hike po bukas? Kung pagbabasihan po natin, yung monitoring natin sa Mino Plus Singapore, although wala pa kami, Ma'am Cheryl, na natatanggap na notification kasi nag-uusap pa nga kung i-stagger yung implementation, mukha pong yung diesel sasampa na po ng 5 pesos. Kumusta po ang real-time monitoring ninyo sa global energy market, ma'am? Sa international oil market, in fact, yung mga nangyayaring pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ngayon, lahat speculation pa lang po yung dahilan. Wala po tayong actual supply disruption na nangyayari. Pero kung kinatatakutan po nila na magsara yung Strait of Hormuz kasi halos 20% ng global oil dumadaan sa nasabing strait. So, minomonitor po natin yun para malaman po natin kung ano talaga ang sitwasyon na day-to-day basis. Magkano ho ba ngayon per barrel po? Kasi sakaling lumampas po sa $80 per barrel ang Dubai crude, di ho ba automatikong activated po ang fuel subsidy? Handa na ho ba ang DOE at ibang ahensya sa mabilisang distribution po nito? Tama, Ma'am Cheryl. Average of $80 per barrel, dapat i-implement na po yung tinatawag na fuel subsidy or dati tawag natin Pantawid Pasada program para sa transport sector. So ang nag-i-implement po ng fuel subsidy for the transport sector, yung pong DOTR at saka LTFRB. So in place na po yung mechanism doon. Same with the Department of Agriculture na nag-i-implement po ng fuel subsidy for our farmers and fisher po. Paano rin po masisigurong hindi magkukulang ang supply po, lalo na kung tumagal pa itong tensyon sa Middle East? Sa ngayon, Ma'am Cheryl, regular nating minomonitor ang inventaryo ng mga oil companies. In fact, last week po, dito sa po ang aming
officer in charge, si Ma'am Sharon Garin, sa mga depot sa oil companies. And then nakita naman po nila na compliant po ang nasa oil companies sa minimum inventory requirement. Kasi sa refiners po, ang required po 30 days. Sa importers ng finished petroleum products po, 15 days. At sa LPG po, 7 days. So ngayon, meron po ang gasoline po may 28 days supply, ang diesel 26 days supply, at ang kerosene 102 days supply. So maayos naman po yung mga inventory nila ng petroleum products. Napabalita rin po na plano ng Iran na isara yung Strait of Hormuz na isa sa mahalagang choke point sa global oil trade. Ano po ang posibleng epekto sa atin oras na matuloy ito? Yun po ngayon, di po ba kanina sinabi ko na ang impact po ngayon itong pagtaas ng presyo dahil sa speculation pa lang, di po ba? Kapag nangyari po yung pagsasara ng Strait of Hormuz, ito po ang chance na magkaroon din ng disruption ng supply. Kasi yun nga po, 20% ng global demand nagdumadaan sa Strait of Hormuz. So yun po talaga ang iniiwasan at iniyagawa ng aksyon na huwag matuloy yung sana ng kinagaharangan ng Strait of Hormuz. May ano ho ang magiging or meron na ho ba tayong contingency plan kung sakali nga pong isara po itong Strait of Hormuz? Ma'am Sherry, meron na talagang in place na oil contingency plan ng Department of Energy. Meron pong nakalagay part ng mga scenario built doon. Halimbawa po, kung ang demand natin mga 28 billion liters in a day, parang lalabas po doon na kapag nagkaroon ng disruption ng 10% of our requirement, ito po yung mga strategy ng fuel. So nandun po yun talaga sa contingency plan. Nakahanda po tayo doon. Saan pa po ba ang pwede nating pagkunan pa? Sa ngayon, Ma'am Cheryl, yung ating mga finished petroleum products like gasoline, diesel, and kerosene, kinukuha po natin sa neighboring countries natin, kagaya ng China, Taiwan, Korea. Although itong mga bansa po, kaya sabi natin, apektado tayo indirectly, kasi yung iba po sa kanila kumuha po ng crude sa Iran, di po ba? Pero yung ating pong nag-iisang refinery, never po tayo kumuha ng crude sa Iran nor sa Israel. Sa iba pong Middle East countries tayo kumuha. Mayroon na ho bang in place or nasimulan nga na long-term strategies para hindi po tayo laging apektado sa tuwing may kaguluhan po sa ibang bansa pagdating po sa supply ng ating gasolina, ng diesel, ng crude oil? Tama, Ma'am Cheryl, no? Talagang Department of Energy, may iba-ibang programa po para mabawasan yung dependency natin sa imported fuel. Ang isa po sa mga programa, yung paggamit po ng e-vehicle, alternative sources of energy, di po ba? Patuloy din po yung isang bureau namin sa pag-e-explore ng mga indigenous resource. Kung meron po tayong natural gas o kaya oil mismo, kung meron nandito sa Pilipinas na makuha natin. Tapos meron din po tayong renewable energy na nag-promote ng solar, wind, hydro as part of our mga alternative sources and indigenous resources. Pero how ready are we? Or gaano rin po kadami na o kataas na yung kaalaman ng ating mga kababayan na mayroong ganitong mga alternatibo? Yes, ang Department of Energy, Ma'am Cheryl, bukod sa actual implementation and paggawa ng polisiya para sa mga ganitong alternative energy resources, di ba, yung alternative sources, meron po kaming energy utilization and management bureau para sa energy efficiency and promotion of energy sources, may renewable energy management bureau kami na nag-handle para sa renewable energy resources. So, nagpakonduct po kami ng regular information education campaign para ipaalam po sa ating mga kababayan or mamimili ng petroleum products na may iba't ibang programa ang Department of Energy na makaka-assess para mabawasan ang ating dependency on oil. Siguro ho, muling mensahe sa ating mga kababayan dito nga sa nakaambang pagtaas po ng presyo ng ating gasolina. Maraming salamat, Bang Cheryl, para po sa ating mga kababayan na nakikinig sa ngayon. As an assurance po na ang Department of Energy ay hindi nagpapabaya. Sigurado po namin na may magagamit po tayong petroleum products para tumakbo ang ating pamilya. At the same time po, patuloy
ginagawa namin inspection sa mga gasolinahan at sa mga LPG establishments para po ma-check natin ang compliance nila sa standards on quantity, tamang sukat, at sa standards on quality, tamang kalidad. At sa tumitin po kami umaapila sa ating mga mamimili na anuman po ang sitwasyon, palagi po nating gamitin ang ating power of choice at ang energy efficiency and conservation program. Implement po natin at pag-ibigay ang price. Marami pong salamat, Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau.